Hey mga brods, ito nga may balita tayo dito po kay Michael Miranda. Yes, tina-target na pala ito ng San Miguel Beermen. Kay Mr. Snow Badwa na mismo nang galing ito mga kabrods. And syempre, Raul Soyo din ang tina-target ng SMB. Bakit nga ba? Sa mga past few seasons na ito ng SMB, nakita talaga nila na walang backup na masyado. Ito pong si Junmar Fajardo. Yes, andyan si Mau Tautua, Vic Manuel dati, pero hindi nila masyadong natutulungan si Junmar. Palagi silang nadepende kay JMF. Kaya ito pong sina Michael Miranda at Raul Soyud, pero mas alam ko nga mas nakafocus sila dito kay Michael Miranda mga kabros. Dahil ito talaga yung go-to guy ng NLEX Road Warriors. 6'6", ito pong si Michael Miranda, hindi na rin ganun kabata, 34 years old na rin mga brods. Pero prime pa rin niya ito kahit papano. Tignan nyo naman yung NLEX Road Warriors. Pag walang Michael Miranda, talagang napipilay sila sa ilalim. Grabe rin kasi kung maglaro ito pong player na ito. Talagang buwis buhay. Yung ilalim nga talaga. Talagang kanyang-kanya na mga kabrods. Lalo na pag na kay Michael Miranda na yung bola, makakaramdam ka talaga ng sakit ng katawan pag ikaw yung defender niya. Dahil ito pong si Miranda, bukod sa footwork mga kabrods, yung tigas neto sa ilalim, yung persa neto sa ilalim, yan talaga ang binabayaran sa kanya ng NLEX Road Warriors. Yes, ang lakas din kasi neto sa ilalim mga brods. Hindi naman ito kukunin ng SMB kung wala lang, di ba? Syempre, NLEX ito, MVP group ito mga brods. Kailangan may magandang offer din ito pong SMB. Siguro nga, Mau Tautua plus ito pong si Michael Miranda and Raul Soyo. Dahil di rin naman basta-basta yung value ng isang Mau Tautua. Pero itong si Michael Miranda, mga kabrods, hindi lang naman pang ilalim ito. Kaya rin ito nagustuhan ng SMB dahil meron din itong tira sa labas. Yes mga brods, mapa-shooting, mapa-footwork sa ilalim, kanyang-kanya na talaga mga brods. Kaya ito pong NLEX ay isa rin ito sa mga contender rin ngayong season. Pero na-fell short lang sila, na-chuchok dahil syempre hindi naman din ganun kalakasan yung lineup ng NLEX mga brods. Unlike dun sa mga favorite ng MVP group. Pero ito pong si Miranda, kung wala rin dyan siya and wala rin si Bolik, hindi siguro malalakas ito pong NLEX Road Warriors mga kabrods. Dahil ito na nga, pag ito yung nakuha ng SMB, hindi na mapapagod siguro ito pong si Junmar Fajardo. Dahil sa tigas nga na ito na Michael Miranda, pwedeng dito rin sila mag-go. Yes, lagi kasing yung play kay Junmar Fajardo. Why not dito kay Michael Miranda? Dahil minsan, ang place ng NLEX ay napupunta kay Bolik or kay Michael Miranda mga brods sa ilalim. Dahil kayang-kaya niyang mag one-on-one kahit ka import, talagang binaparamdam ni Michael Miranda yung tigas niya mga kabrods. Talagang walang takot din ito pong big man na ito. Yan nga rin yung nagustuhan sa kanya ni Coach Yeng Yeo dati. Nung ito'y nasa NLEX pa, dapat nga i-transfer rin ito ni Coach Yeng sa rain or shine nung time na napunta na si Coach Yeng or bumalik na si Coach Yeng sa Ross. Pero hindi nga binigay ng NLEX dahil wala na silang reliable big man. Pero ito, habang kinukuha ito ng SMB at nililigawan na ang NLEX Road Warriors, ito pong SMB, open din sa lahat. Kung sino man yung mga big man na pwede na lang kunin dito sa PBA, kukunin at kukunin nila. Dahil ayon din sa mga reports and rumors natin, ay napapagod na nga rin talaga ito pong si Junmar Fajardo. Yes mga brods, kailangan na rin na talaga ng katulong. Syempre si Junmar, hindi rin naman nanabata yun mga kabrods. Malapit na rin magkaedad, kaya kailangan din talaga nila ng backup ni Fajardo. Syempre, mga batang big man or mga ganito, veteranong big man na katulad ni Michael Miranda. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito po bang 6'6" big man, powerful big man ng NLEX ay babagay ba at malaking tulong ito sa SMB? Ay galing na rin yan kay Mr. Snow Badwa. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga brods at isa-isay natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Tandaan nyo ba, ito pong kapatid ni Scary Thompson. Ito pong 21 years old na kapatid niya from Perpetual Altas. Pinanggalingan din ng kanyang kuya na si Scary Thompson. Ay dito, nasa roster rin naman na ito ng college or senior team ng Perpetual mga kabrods. Ito pong si Justin Thompson ay nasa 5'11" to 6 flat ang height din nito mga brods. Yes, sabi nga nila, mas magaling ito sa kuya. Pero kung makikita nyo yung skill set na ito po ni Justin Thompson, yes,
pure point guard siya. Ang galing din gumalaw, suwabe kung gumalaw mga brods, mabilis din. Parang si Scottie. Tapos isa pa, syempre pinagmanahan din niya yung high leaper na ito po ni Scottie Thompson. Yes, mataas po tumalon. Ito pong si Justin Thompson. Pero dito sa Perpetual Altas, role player man siya dito, pero pinapakita pa rin ni Justin Thompson kung paano siya maglaro. Yes, kaya na itong mag-best player, kaya rin na itong mag-assist, kayang-kaya mag-rebound mga kabrods. Parang kuya lang niya talaga. Tignan nyo, parang si Scottie Thompson lang din maglaro yan mga kabrods. Mas mabilis nga lang at nakikita natin sa kanya yung potential niyang maging scorer. Yes mga brods. Ito po kasing kuya niya na si Scottie Thompson. Mga kabrods, alam natin ang focus ni Scottie pass first. Yes, bibira lang naman itong pumuntos ng mataas. Ito pong si Scottie. While ito pong si Justin Thompson, nakikita natin sa kanya na isa siyang scorer mga kabrods. Less yung kanyang assist per game, pero more on points per game siya mga kabrods. Yes, and rebounds, yan din ang kanyang forte mga kabrods ni Justin Thompson. Kaya nga sabi nila, mas scorer ito pong may batang kapatid ni Scottie Thompson kaysa sa kanya. So makikita natin highlight sa kanya, may galaw, may tres mga kabrods. Grabe kung crossover, grabe rin yung footwork nito po ng isang Justin Thompson. Kaya kung makikita nyo, may future talaga ito pong kapatid ni Scottie. 21 years old pa lang ito pong si Justin Thompson. Ilang years pa bago ito magpa-draft. Pero gusto nilang abangan na ng Barangay Nebra San Miguel ito pong si Justin Thompson dahil nakikita nila talaga yung scorer na Scottie sa kanya. Grabe rin kung tumalon ito. Kaya nga dumakdak na ito mga brods Ito pong si Justin Thompson. And syempre, tubong probinsya rin ito. Kaya makikita mo yung galaw na ito mga brods. Maganda at swabe talaga. Matigas pa. Ito pong si Thompson. And isa pa dito, nagbubuhat din ito Malapad-lapad na rin ito pong katawan ni Justin kaysa sa dati niyang katawan. Sabi nga nila, mas magandang katawan nito, mas malaki at mas malapad ang katawan nito kaysa sa kanyang kuya na si Scottie. So makikita natin mga kabrods yung ibang version ng Scottie Thompson dito kay Justin Thompson. Kaya kung ito yung madraft ng PBA, syempre Barangay Nebra San Miguel na ang focus ng agent ni Justin Thompson. Alam din naman natin, sa edad niyan 21 years old, pwede na rin siyang magpa-draft mga kabrods. Malay natin, i-try rin nila this 2025 or syempre baka next 2 years pa or next year dahil syempre kailangan pa nilang i-hype ito pong si Justin Thompson. Parang ang Kit Jimenez lang, di ba, na hype pero na draft pa rin sa PBA. Pero ito pong si Justin, may paglalagyan talaga ito mga brods. Hindi rin naman basta-basta ito. Hindi lang naman siya dumedepende sa popularity ng kanyang kuya, kundi may originality rin naman ito kung maglaro mga kabrods. Kaya based sa mga highlights nito, mas mabilis, mas swabe kung gumalaw, mas matigas kung gumalaw, at mataas din tumalon mga kabrods. At yung confidence din neto ni Justin Thompson ay iba na rin mga kabrods. Kaya ikaw mga brods Justin Thompson, dapat na bang i-draft ito ng Ginebra dahil habang maaga pa? Di ba mga kabrods, maski nga sa NBA, mga teenager lang dinadraft na. Si Justin 21 na, kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Malay natin mapalakas palalo ito ng Ginebra at maging pure scorer nila. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.